Hi guys, Milak Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Ace of Coins, the Two of Swords, the King of Coins, and the Three of Coins. Okay, so parang may new beginning. Can be a new relationship, okay, pero nag-aalinlangan ka kung tatanggapin mo ba itong new relationship or new beginning na ito. Okay, may doubts ka. Parang nagda-doubt ka kung if it will work out between the two of you. Nagda-doubt ka kung siseryosohin ka ba niya, kung meron ba itong patutunguhan, parang ganyan, kung magiging secured, kung ready ba siya na mag-commit sa iyo. Okay? And then we have here the Two of Coins. So talagang tinitimbang mo dito yung mga bagay-bagay, ano, kung worth it ba, kung bibigyan mo ba ng chance or hindi. Malaki din yung possibility na water sign itong taon na to, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung hindi man, this can be somebody new or somebody who is younger than you. Kaya siguro, nag-aalinlangan ka kung mag-workout ba yung relationship ninyo na dalawa. And then we have here the Judgment card and the Empress. So talagang nag-iisip ka dito. Kasi nakikita mo talaga na hindi pantay yung level of maturity ninyo. Mas bata siya talaga kaysa sa inyo. Pwedeng ikaw tong si Empress dito na mature na, pwedeng mas maganda pa yung work mo kaysa sa kanya or yung estado ng buhay mo kaysa sa kanya. Pwede rin na mas marami ka nang napagdaanan. Basta may ganun na eksena, yung kinukumpara mo. Parang hindi match. Okay, so nag-aalinlangan ka kung handa ba siya to step up or to commit to you the same way that you are willing or ready to commit to this person. Okay? And then we have here the Two of Cups. Pero, ayun, madidevelop ka. Mafo-fall ka sa tao na ito. Okay? Now comes the dilemma. So, parang tinitibayan mo ngayon dito yung loob mo na parang, I forget about all of these problems. Okay? Isasangtabi mo. Babaliwalain mo lahat yung mga pag-aalinlangan mo nun. Lahat ng mga doubts mo, lahat ng mga fears mo, okay, mga kini-question mo, set aside mo lahat yon. Makukunin mo yung lakas ng loob mo. Na parang bahala na nga, kasi nga, na in love ka na. And then we have here the Death card and the Ten of Cups. Fortunately, there's a chance na it might lead into something good. Okay? Na parang mararamdaman mo yung changes. Okay? Na pwedeng nakikita mo na masaya naman. Okay? O natatapatan naman niya yung level of commitment mo. Ganun. Okay? Parang magiging happy naman kayo. And then nakikita mo dito yung pagbabago niya. Maybe unti-unti nakikita mo sa kanya na nagmamature siya, na nagko-commit talaga siya sa'yo. Okay?
And then we have here the 7 of coins. Ayun nga lang, this will not be a walk in a park. Okay? Kailangan mong i-stretch yung pasensya mo. Na oo, pwede siyang magbago, na oo, pwede siyang mag-commit sa'yo, mag-seryoso sa'yo. Pero kailangan mong bigyan siya ng panahon to really give you what you truly deserve. Okay? Example, pwedeng ikaw, ready ka na to settle down, ready ka na magpamilya, pwedeng siya, mahal ka naman niya, may plano naman siya, napakasalang ka eventually, but not just yet, not now. Parang ganon. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the 9 of Swords, the Knight of Wands, the Death card, and the World card. Okay, so sa mga susunod na mga araw, parang nai-stress ka or nag-overthink ka about a certain person. It can be a fire sign, specifically Sagittarius. Okay, may chance din na this is somebody who is far away from you. So, ang iniisip mo kung tapos na ba or kung tatapusin mo na ba ang mga bagay-bagay between the two of you. Okay? And then we have the 5 of Wands. So, nagkaroon talaga kayo ng conflict nitong tao na ito. Okay? At maaaring some of you kasal na. Okay? Some of you inaantay pa rin itong tao na to, na pakasalan kayo or to commit to you or to take your relationship into the next level. Or basta you're stressing yourself about this person. Kung kailan ba niya iti-take yung relationship ninyo seriously or kung kailan ba siya magkukommit sa'yo. Okay? So, ayun. Pwedeng ini-stress mo yung sarili mo sa sitwasyon ninyo. Hindi mo alam kung saan ka lulugar or kung saan ka ba nakalugar. Kung may mga plano ba siya or wala. Okay? And then we have here the Queen of Coins, the 3 of Coins, and the Ace of Cups. So, pwedeng ikaw na yung mag-i-initiate na makipag-ayos sa tao na to. Pwedeng ikaw yung makipagbalikan sa tao na to if ever man na magkahiwalay kayo. Fortunately, pwede naman siyang umagree at pwedeng maging kayong muli. Okay? Pwede na halimbawa kayo pa yung mag-propose, pwedeng kayo pa yung magsabi na mag-live-in na tayo, ganyan. Or mag-anak na tayo, pakasal, mag-on na tayo. Basta, kung ano man, basta kayo yung gagawa ng paraan para lang magkaroon ng progress or advancement yung relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Hangman, the 3 of Cups. So, pwedeng papayag siya sa mga gusto mo. Pero after that, medyo magiging mabagal yung takbo. Okay? Hindi ko lang din alam kung may possibility na
may third party situation or magkakaroon ng third party situation. Pero there is going to be a problem na parang maantala lahat ng mga plano mo or plano nyo sa relationship ninyong dalawa. Okay? Parang okay na kung kailan naging kayo na or kung kailang na-engage na kayo, may plano na kayo, ganyan. Biglang naantala because merong pwedeng other factors na pwedeng makaapekto para magkaroon ng advancement doon sa relationship ninyo or sa mga plans ninyo. Okay? And then we have the 8 of Cups. And dahil may delays, dahil hindi nangyayari yung mga gusto mong mangyari agad-agad, magkakaroon katuloy ng disappointment. Okay? Babalik ka na naman doon sa nag-overthink ka na ini-stress mo yung sarili mo dyan, nadi-disappoint ka. Kasi nga, hindi na naman natutupad yung mga gusto mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? We have here the 3 of Coins, the Moon, the Hangman, and the High Priestess. Okay. Kung nag-aaway kayo or naghiwalay kayo ng person mo, may chance na makikipagbati siya sa'yo, work out. Okay, let's work this relationship out. Pero mukhang hindi ka sure kung gusto mo ba na makipag-ayos sa kanya. Kaya hindi ka kaagad magdidesisyon. Parang pinag-iisipan mo siya talaga dito ng todo-todo. Okay? So, pwede rin na kapag nag-reach out yan sa'yo, hindi mo siya agad re-replyan, parang silent treatment yung datingan mo, hard to get. Okay? It's just because you are not really sure about this person or about his or her intention towards you. Okay? And then we have here the Queen of Swords. Pwede pang sungitan mo tong tao na to lalong-lalo na kung itong tao na ito ay niloko ka in the past. Okay, so susungitan mo siya kasi may ginawa siyang kasalanan sa'yo. Malaki din yung chance nga na lalayuan mo itong tao na to kasi talagang nasaktan ka niya. Okay? Pero 2 of Cups, meron naman siyang gusto sa'yo, the same way na gusto mo siya. Sadyang siguro lang na manloloko siya. Or, basta may ginawa siyang kalokohan Na 5 of Cups hanggang ngayon, hindi ka pa rin naka-move on from that. Niiyakan mo pa rin. Talaga na-disappoint ka sa kanya. And pwedeng yun yung naging dahilan nga kung bakit nagkaroon kayo ng hiwalayan or distance, coldness between the two of you. Okay? And then you have the 6 of Coins and the 7 of Cups. So, mararamdaman mo na parang mas nagiging giving siya sa'yo. Naglalaan siya ng oras, atensyon sa'yo, pero hindi ka pa rin agad nabibigay. In fairness, no? Pinag-iisipan mo pa din. And then we have here the King of Coins. Until such a time talaga na maramdaman mo na as in seryoso siya sa'yo, na committed siya sa'yo at kampante ka sa kanya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.